Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tutulungan ko po kayo na matutong mag-translate ng Tagalog na mensahe patungong Ingles sa tamang pamaraan. Okay? Ngayon, para magawa po natin iyon, gagamit po tayo ng pattern. Okay? Na ito pong pattern ay tutulong sa atin para makasigurado po talaga tayo na tama yung pagkaka-translate natin ng Tagalog patungong Ingles. Okay? So, yung pattern po natin ngayon ay ito. Adverb plus linking verb, plus indefinite article, plus countable noun, plus prepositional phrase. Na ito pong prepositional phrase ay binubuo ng preposition, tapos ito pong definite article na da, tapos plus noun. Okay? Na ang tense po na gagamitin po natin ay naka-present tense. Okay po? So, dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Mayroong lamok sa kisame. Okay, ito pong mayroong lamok sa kisame, maaari po natin yan itagalog sa iba pang pamamaraan. Katulad po nito, mayroon isang lamok sa kisame. Okay, ito pong mayroon isang lamok sa kisame at itong mayroong lamok sa kisame, isa lang po yung ibinibigay nilang ideya. Okay, ang pagkakaiba nga lang po, itong mayroon at saka isang, kapag pinagsama po yan, nagiging mayroong. Di ba po ba? So, ang gagamitin po natin ay itong magkahiwalay, ang mayroon at saka isang, para makita nyo talaga kung paano natin i-translate yung ating Tagalog na mensahe sa Ingles. Okay, gamit ang bawat salita na meron sa ating Tagalog na mensahe. Okay po? So, itong mayroon, i-English muna natin yan. Ang English po dyan ay itong there. Okay? Pag tinignan nyo sa dictionary itong there, ang uri na ibibigay sa inyo ay itong adverb. Pag ang pinag-usapan po natin ay patungkol sa parts of speech, adverb po ang uri nitong there. At kung mapapansin nyo, ang adverb po ay nasa unahan ng ating pattern. Ibig sabihin, dapat yung mayroon, yan yung iuuna natin kapag tinatranslate na po natin yung ating Tagalog na mensahe patungong Ingles. Ito pong mayroon, yan po dapat ang unang salita sa ating ginagawang English sentence. Kaya yung there ay nasa unahan. Okay? So, ayos na. Ngayon, dito naman tayo sa salitang isang. Ang isang po ay maaari pong i-English bilang A o N. Okay? Na ito pong A o N, kapag tinignan natin sa dictionary, ang ibibigay po sa inyong uri niyan ay itong tinatawag na indefinite article. Okay po. Ngayon, ang malaking tanong, paano malalaman na yung isang ay dapat i-translate bilang A o kaya bilang N? Ang style lang po ay ganito. Alamin nyo po muna yung salitang tinutukoy ng isang. At doon po tayo babase. Kung mapapansin nyo, ang tinutukoy po ng isang ay itong lamok. Sinasabi ng isang na may lamok na isa ang bilang. Di ba po ba? So, lamok po ang tinutukoy ng isang. Ngayon, i-English po natin itong lamok. Ang English po sa lamok ay mosquito. Di ba po ba? Ngayon, na-English na natin yung lamok bilang mosquito. Ito pong mosquito, yan po ang magsasabi kung A ba o N ang dapat na ipareha sa kanya. Okay? Pag po ang unang letra ay tunog consonant, A po ang gagamitin nyo. Pero kung yung unang letra po ay tunog vowel, N ang gagamitin nyo. Kung mapapansin nyo, pag sinabi kong mosquito, ang nasasabi ko po ay M. So, ang M po ay kabilang po sa consonant. So, dahil sa kabilang sa consonant, yung isang natin, dapat i-translate natin bilang A. Okay? Pero kung ang tinutukoy po ng isang ay, subukan natin ay mansanas o apple, pag in English, syempre, tunog vowel na po yung apple kasi A. Ayun po, yung A. Tunog vowel. Pag tunog vowel, yung isang po natin ay i-translate nyo bilang N. Ganun po yung magiging style natin para malaman natin yung isang kung A ba o N. So, ang ginamit ko po ay A. Kasi yung mosquito po natin, ang unang letra ay tunog consonant. Okay po? So, ngayon, na-translate na po natin yung
yung A. Ngayon, saan po natin ipoposition yung A? Kitang-kita nyo na po sa pattern natin. Nasa pangatlong position. Adverb, linking verb, indefinite article. Itong indefinite article, dito nyo ipoposition. So, kung mapapansin nyo, there is A. Yung A po nasa ikatlong position. Okay? Na kung saan ay yan po yung isang. Okay? So, yung is, maya-maya lang nyo po malalaman kung paano natin yan gagamitin at saka kung bakit dyan natin ipinosisyon yan. Okay? Sumunod po ay dito na po agad tayo sa lamok. Okay? So, ang English nga po niyan ay mosquito. At kung mapapansin nyo, nagpangalan po tayo ng insekto. At kapag nagpangalan po tayo ng insekto, nagbibigay tayo ng ngalan sa insekto, sa bagay, sa hayop, sa lugar, o sa tao, ang tawag po doon ay noun. Okay? At kung mapapansin nyo, ang lamok po dito ay kaya namang bilangin, di ba? Tingnan nyo, isang lamok. Nabibilang yung lamok. Pag sinabing kayang bilangin, ang tawag naman po doon ay countable. So, itong lamok, yan po ay isang countable noun. Pinangalanan nating insekto na kayang bilangin. Okay? At kung mapapansin nyo, sumunod po siya sa indefinite article. Kaya ayun, yung mosquito, sumunod sa A. Okay? Ngayon naman po, dito naman tayo sa salitang sa. Kung mapapansin nyo po, ang sa ay tumutulong para bigyan ng relasyon ang dalawang noun. Ang noun na sinasabi ko ay itong lamok at itong kisame. Pareho po yan pangalan. Itong kisame, pangalan ng bagay. Itong lamok, pangalan ng insekto. So, pareho po silang noun. At itong sa, binibigyan niya ng relasyon, yung lamok at kisame. Binibigyan niya ng connection. Na ang sinasabi niya, yung lamok ay nasa kisame. Okay? So, ito pong sa na ito, ang tawag po dyan, kapag nagbibigay po tayo ng relasyon o connection sa noun at saka sa isa pang noun, ang tawag po ay preposition. Ang malaking tanong dyan, maraming uri ng preposition. May in, may on, may at, may for, at iba pa. Paano natin malalaman na yung sa ay on? Di ba tinranslate ko bilang on? Kaya ko po tinranslate yan bilang on kasi kitang-kita nyo na po sa ibinibigay na ideya na yung lamok ay nasa kisame. So, ang ibig lang sabihin, yung lamok ay nakalapat sa kisame. At kapag sinabing nakalapat, ang ibig sabihin po nun sa preposition ay on. Yan ang ibig sabihin ng on, nakalapat. Okay? So, yun po yun. Kaya yung sa ay ginawa kong on. Ngayon, kung mapapansin nyo po, ay sinabi ko, lamok sa kisame. Kapag narinig yun nung kausap nyo, alam na agad nung kausap nyo yung sinasabi mong kisame. Titingnan niya yung kisame. At dahil alam niya yung sinasabi mong kisame, para may English natin ng tama yung ideya na iyon, maglalagay tayo ng da. Na ang ibig sabihin ng da ay alam din ng kausap natin ng eksaktong-eksakto yung kisaming sinasabi mo sa kanya. Kaya may da. Okay? So, yung preposition nating on ay sinundan natin ng da para masabi natin na alam mo rin yung sinasabi kong kisame, yung sinasabi kong siling, kung nasaan ay nandoon yung lamok na nakalapat o nakadapo. Okay po? Ngayon po, yung kisame naman, yan yung noun natin. Ito, noun, na nasa duluhan. Kaya yun, yung siling natin nasa duluhan. Okay? So, itong preposition plus definite article na da plus noun, ito po yung bumubuo sa tinatawag na prepositional phrase. Na yung prepositional phrase po natin ay ito. Itong sa kisame, na kapag in English ay on the ceiling. Okay po? Okay, bago po tayo magpatuloy, dito naman po sa is, ay dadagdagan ko ng ideya itong tinatawag na indefinite article. Pag sinabing indefinite article po, ay nagtuturo po tayo ng bagay, ng tao, ng hayop, ng gulay,
ng lugar na kung saan ay hindi po partikular. Okay? Yun yung isa pang ideyang ibinibigay ng indefinite article. Kaya pag sinabi kong a mosquito, isang lamok, alam mo lang na lamok yun, pero hindi mo alam kung yung ba ay lalaki, babae. O ano yung pinaka particular na ngalan noong lamok na iyon. Okay? Yun po yung ibig kong sabihin. Okay? So, yun po ang isa pang naibibigay ng A o N nitong indefinite article natin na itinagalog natin bilang isang. Okay po? Ngayon po, dito na tayo sa is. Bakit ako naglagay ng is? Wala naman po ditong Tagalog para sa is, kung mapapansin nyo. Ito po ang dapat nyong tandaan din. Okay? Pag tayo ay magta-translate ng Tagalog patungong English. Ang English po ay laging nangangailangan po ng subject at verb. Ibig sabihin ng subject, pinag-uusapan. Yung verb naman, yung action. Okay? So, kung mapapansin nyo, dito sa ating pattern, meron naman pong verb at ang tawag po ay linking verb. Okay? At dahil linking verb po yung nandito, yan po yung susundin natin. Ang malaking tanong, anong klaseng linking verb? Kasi may am, may is, may are, may was, may were. Ngayon, tutulungan po tayo ng tense na nandito. Na sasabihin po nito, yung nasa akin na tense, yun yung iyong gamitin na linking verb. Ang pang-present tense pong linking verb ay ito po, am, is, are. Okay? Ang are po ay ginagamit sa pangmaramihan na pinag-uusapan o subject. Ang is po ay pang-isahan na pinag-uusapan, ginagamit yan. Isa lang po dapat yung bilang ng ating pinag-uusapan o subject. Yung am naman po ay ginagamit naman po sa pronoun, I. So, kung mapapansin nyo, ang pinag-uusapan po natin dito ay lamok. So, noun po ang ating pinag-uusapan dito o subject. At kung mapapansin nyo, isa lang ang bilang noong lamok. So, binibigyan na tayo ng senyales na is po ang dapat gamitin. Okay? At ang is po ay dapat mailagay sa pangalawa. Pagkatapos ng adverb. Kaya ayun, yung is. Okay po? Ngayon po, ang is din po ang tumutulong o itong linking verb ang tumutulong para maiduktong natin ang adverb dito po sa indefinite article na may tinutukoy na countable noun. Para maiduksong nyo o mabigyan nyo ng relasyon yung adverb at saka yung indefinite article natin na tumutukoy ng countable noun, dapat maglalagay kayo ng linking verb para magkaroon sila ng connection sa bawat isa. Isa rin po yun na dahilan. Okay? So ngayon, tatandaan nyo na kapag gagawa ng English sentence, dapat may subject at verb. Okay? At nakatulong na naman yung pattern natin para malaman kung anong klaseng verb po yung dapat nating ilagay. Okay po? So, kung sa Tagalog na mensahe ay wala kayong nakikitang verb, dapat, pag in-English nyo yan, may verb pa rin yan. Kasi ang English sentence ay binubuo ng subject at verb at mga modifier nito kung meron man. Okay po? So, sana naunawaan nyo na ng maigi kung paano ba talaga nabuo itong mayroon isang lamok sa kisame. Na kapag pinaikli, ito yon, mayroong lamok sa kisame. So, itong nasa baba, mayroong mansana sa mesa, mayroong aso sa bus. Ito rin pong pattern natin na tinatalakay natin ang ginagamit po. Okay? Kaya, sa palagay ko, kung ito ay matututunan nyo lahat, talagang bibilis po yung paggaling nyo sa pagta-translate ng inyong Tagalog na mensahe patungong English. Kasi itinuturo na po sa inyo dito yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita.
kapag i-English nyo na yung inyong Tagalog na mensahe. Okay po? So, sana po makiki-practice po ng maigi ito, ha? Para gumaling po agad kayo sa English. At saka nga pala po, pag sinabing present tense, ang ibinibigay nyo pong impormasyon ay pang ngayon. At nalalaman po natin yan sa pamagitan po ng linking verb. Kasi nga po, itong linking verbs na am, is, at saka are ay nasa authority po ng present tense. Okay po, kabilang po sa present tense. So, pag nakita nyo am, ang ginamit is, o kaya are, ibig sabihin, pang ngayon yung ibinibigay na impormasyon noong tao. Ibig sabihin, yung lamok na nasa kisame, na sinabi kong meron isang lamok sa kisame, pag tiningnan mo, ngayon ay may lamok sa kisame talaga. Okay po? So, sana po makikipractice at sana matutunan nyo rin po agad. Maraming salamat